Good morning guys. Ayan, para kami hindi pumasok sa work. Kasi masama yung pakiramdam niya. Ilang araw na rin na masakit ang ulo. Baka yung vertigo or kung ano man. 3 days na yun. Hindi naman ako nahihilo Pero pumipintig daw na ilang araw na yun nakakapag-alala eh. Yung vertigo naman pag inaatake siya nun. Parang umiikot eh. Umipit. Kasi yung mga ugat niya kagabi dito. Naglalabasan. Eh sabi ko tara na. Pumunta na tayo ng doktor. Iba-iba rin kasi yung weather, kaya wala ako kung saan galing yung Sana nga sa weather lang. Nakakatakot kasi lalo alam niyo pag yung ng masakit. Lalo ilang araw na. Umiinom naman siya ng gamot. Hindi rin naman nawawala. tumatalab yung Tylenol sa Check ko rin naman yung BP niya. Kagabi mataas. Kanina umaga medyo bumaba. Pero syempre hindi naman tayo doktor para malaman. Mas maganda na marinig natin sa tsaka yung parang pumipintig yung alam niyo naman nakakatakot lalo pag ganyan. Di ba sa ulo aneurysm. Mainom ng magagamot. dito tayo ngayon sa Air drink. Air 3 Mas maano dito, mas mabilis kaysa mag-emergency. kasi sa Calgary mas marami kasi masyadong tao dun, at least dito hindi masyado, di ba? Pasensya na kayo sa salamin. Madumi talaga, sobrang ano. Ano ngayon, naglulusaw eh. Plus 10, just imagine, plus 10. Kaya nga sabi ko sa'yo, baka doon din eh. Hindi na magano sa'yo sa akin. Sa akin talagang pag-yung pressure is nagbabago, masakit. Dito tayo sa ARD Community Health Center. Sana wala masyadong tao. Tagal na waiting. Tagal na waiting. Pero mas mabilis pa rin. Mabilis pa rin kaysa doon kasi emergency pumunta. Na may construction kasi. Baka mas mabilis ko yung bukas lahat yung Yung sa nurse nga rin, isa lang yung sa triage. At least, kahit pa paano, nakailang oras pa. Kung doon, baka butin tayo ng 5 oras, di pa tapos. Sana okay ang kanyang condition. Nakakapag-alala din. Ayan, after 2.5 hours. Dito naman sa loob ang waiting. Nakatulog daw siya. Sabi ko tulog siya. Lalo masakit ang ulo niya. Kasi for sure antay na naman kami ng ilang oras dito. Sana wag naman. the labs. Ayun, pinag-aaralan na. Madami ng mga tanong yung doktor kanina. Which is good kasi chine-check. Siyempre, nag-worry kami dahil nga may high blood siya, di ba? So, possible, baka mamaya paano. Tinest siya para sa stroke. Baka mamaya stroke kasi nag-start ng sumakit both sides, tapos ngayon sa left side. Tinest yung mga Motor skills. motor skills ko. Pati yung sa eye. Pero hindi ito medyo sensitive nga pag tumingin na ganyan. Parang silaw na silaw. Sa ilo. Hindi ka galit sa eye. Sana wala naman. We'll see kung anong mangyari. Eh, sabi ko sa kanya, malamang huwag na siya pumasok bukas. Pahinga na lang niya para dire-diretso. Makapagpahinga ng todo. Tsaka sa vertigo mo kasi nagsusuka ka eh. Ngayon kasi iba eh. Kaya nakakatakot din. Ayan, nilagyan na siya ng IV at saka yung malit na parang medication para sa pain tsaka sa sa nausea. Sabi ko nga, naalala ko yun nung no-opera ako nun sa gallbladder. Nilagyan din ako niyan para mag-subside yung sakit. Okay na rin yan, at least hindi na tayo. Worry din kasi sila baka mamaya stroke or heart attack. At least dito, ayan, merong nilantis lang talaga kasi kumot ako ng masakit. Mainit nga kasi merong warmer yung mga blanket. Sabi niya, naku, nabita siya, naku, tagal nito. Ganun talaga.
Para daw mapahinga ka muna sa kakanood. Tama ka pa yun. Tulog ka. Yari, yari lang yung ano ko rito. Pwesto ko dito kasi ulo ko hindi ko na isasandal. Hindi. Mami magkamali sa akin maisaksak. Sawa na ako sa mga tusok. Ay nako, dasal lang. Magiging maayos din yan. At least andito na tayo. Ayaw pa nga niya eh. Sabi ko tara na. Huwag na tayo magpaantay-antay pa. Kaya nga talagang hindi na ako pumasok sa trabaho. Kasi nag-wall din ako kagabi. Hindi ako nakatulog na maayos eh. Kasi chinecheck ko siya eh. Basta magpagaling ka. Utot mo. Cake. Ay nako. Sana lang maging maayos. Malalaman namin kung ano result mamaya. Yan, pinatay ko yung pod lights. Nakatulog na siya. Malapit na rin maubos yung IV, so hindi ko alam kung anong next step. Nag-out na kasi yung doktor na nagkasi sa kanya. Sabi, antay daw kami ng panibago na papalit na doktor. Yan, dito na kami sa Peter Lahid para sa CT scan. Gabi na 7:30 na. Diretso lang. Ayan, waiting ulit. Tapos, tinanggal yung ano. akala namin, after nitong CT scan niya, uwi na kami at tatawagan na lang kami pagka may anong manang resulta. Babalik pa pala kami. Yung pala after dito, balik uli kami ng L3. Ang layo. Pagod na rin yung drive. Maghahapon na kami sa labas. Kaya, Okay lang at least maano na. Kumbaga ma-rule out kung ano talaga. Or kung simpleng migraine lang talaga. Mas okay pa nga yan eh. Kesa malalaman mo kung ano diba. kasi kagabi talagang lumalabas yung ugat dito. Pag uwi ko galing work ko. So tira mo, kala mo yung ng bituka ng manok. Kalabas yung dalawang ugat na rito. Kaya magdamag binabantayan ko siya eh. So, Thank you, dear. Ayan, dito kami. Kaya okay lang ka. Natulog nga din Kahit ako hindi. kanina Sarap eh. nga, himbing ng tulog. Pinakita ko sa vlog. Himbing ng tulog niya. Talaga kasi puyat dahil kilo siya ng kilos kagabi. Hindi naman ako mapakalit ni mga tulog na maayos. So ayan, waiting na lang CT scan. Ng oras na 7:35. Okay. Tagal ng waiting. Pero kung sa ano yan, mas lalo pang matagal. Kaya okay na rin na sa Air3 kami napunta. Yan, tapos na. Diretso na kami ng Air3. Ando na raw yung result. Ayan, balik na ulit kami dito sa pila. Kala namin after ng CT scan, pagdating dito diretso ka na ulit dun sa ano. Hindi pala. Balik ka ulit dun sa linya. Kunin ulit information. Dami na nakapila. Mga waiting na lahat yan. Ano oras na? 8 na, no? May 8:30 na, mahigit. Yan o. Tapos na, nabasa na rin sa kanya yung CT scan. Antay na lang tanggalin yung ano niya sa suero. Hindi inalis eh kasi baka daw kailangan. May keychain. Labubo ka ba? Keychain. Nakakatawa na siya eh, no? Guma na yung pakaramdam niya nung nilagyan siya ng gamot na. Ba naman? 3 Advil, 2 Tylenol. Yun, no? Buti pa siya nakatanggal na ng jacket. Ako parang napagod na. Sakit na ng Kaka-drive. Sabi sa'yo, Pagod. ako na lang eh. Hindi ah. Sandal, tsaka ano kasi nahirapan ako dahil nga hindi ako yung sandal mo kasi nakalaylay, syempre ulo, di ba? Lakas ng gamot doon sa IB, tulog ako eh. Tulog talaga siya eh. Tsaka nawala yung niya doon sa gamot na pain reliever ano sa Wala kanya. yung sakit. May nilagay na malit na ganun din, inilagay sa IB niya. Yung IB, tapos may parang IB na bag na maliit. Ah, Yan na yung bago kong bracelet ngayon. collection. Doble na. Hindi mo pa pala natanggal, tagal mo na. Hindi na nga. Magupit. Hindi kayang tanganin niya po. Bubuntingin mo talaga. Yeah, okay. Pero at least ano, hindi na kami nag-iisip masyado. Ang bilis ng result kaagad, ano? Ang ano lang, yung drive kasi pabalik-balik. Kasi doon sa may Air3, mabilis sila pero problema, wala silang mga CT scan. Wala, CT scan. Pero meron silang MRI. bed para sa emergency, para i-check up, lagyan ka ng IV. Biruin mo,
Alberta Health lang, papakita mo, tsaka ID mo. Okay na. Okay na. Pila. Naalala ko nung tinakbo ko nila ninya sa emergency, no? Magkano kagad yan? Oo. Magkano kagad yung binayad namin Saglit doon? lang yun. Saglit lang. Yun lang talaga naman. Kasi nga, dahil nga libre, matagal ang waiting time. Pero, tiisin lang. Libre. Kagandahan lang dito, may nararamdaman ka, punta ka, makapagpa-check up ka kaagad. Ang inaalala kasi namin, baka mamaya aneurysm, dahil nga may ano rin siya, pati yung high blood, yung stroke, or kung ano man. Sinasabi nga nila doon, ano raw natural lang daw yung mga 140 na ganun. 140 over 80 Sabi niya, hindi makakapag ano ng headache yung 140, 80 something na blood pressure. Sabi ko, kasi nagano ko, paano sabi ko, ano yung dapat i-warn? Kapag pumalong biglang nagulat kayo, 200. Yeah. So, makatangulo yun. Pero, sabi niya, mainam pa rin kasi kung may history nga ng heart attack o stroke yung family. Okay na din. Yung waiting time, ano yun At least kung ano to nangyari nung time na yun, nandun ka na. May mag-a-assist sa'yo. May mag-a-assist sa'yo. Tsaka marami rin tao talaga marami rin staff. Kasi kung normal na isang araw lang na masakit ang ulo, okay lang. Suminom ka tayo nun, nawala. Pero yung kanya kasi ilang days na. Araw Tapos parang parang ang bigat ng pakiramdam. Kaya ang tinest nga kagad sa kanya kung baka kung may stroke di ba? Yung sa mga mukha, yung speech. Yung yung physical mo, tutulak mo siya, ganyan. So nila. Tinetest nila. Kaya okay din. Gutom na kami. Actually, tumagal din kami kasi kahit pa paano, nung bago kami magpa-CT scan, kasi nga, anong oras pa lang nandun na kami? Tanghali. So, sabi namin, anong oras na? Umalis kami doon, alas 6, tama? Alas 6 na. Sabi ko, damo na tayo ng mga kainan kasi kako, for sure, mag-aantay na naman tayo pagdating ng CT scan at saka pag tama nga, tumagal nga, buti nakakain na kami. Yun lang, waiting kami sa kasi by that time na paglabas namin, kumbaga lahat yan, mga restaurant, mga puno na yan. Kaya nga yung yung isang, kumbaga yung iniipon mo sa Pilipinas kung sakaling tatama ka na matindi-tinding sakit, talagang uubusin ka doon, Magkano na yung CT scan na yun, tsaka yung mga blood works na yun, lahat na. Blood works na, mahal na di ba? Sabi nga 5 plus 6,000 blood works pa lang. Tapos yung CT scan pa. Magkano CT scan sa atin? Mas 30 yun. Mahal ang mga ganyan dito yan. Andyan basta pakita mo lang, tawagin ka, balik ka rito. Antayin nga lang, almost whole day namin naubos. Malaking bagay. Pero kahit pa paano nung sabi niya sabi niya nothing to worry, sabi niya yung CT scan is normal. Sabi niya yung pagtaas ng blood pressure tsaka yung nararamdaman, sabi niya possible din naman sa change daw ng weather kasi nga nangyayari ngayon dito sa amin sa Calgary. Sobrang init naman. Yung lamig niya biglang taas ng 10 degrees. Yung init bigla rin bagsak ng parang halos everyday nagbabago ang temperature. So syempre yung katawan natin bigla rin nagbabago. Parang isda lang yan Mga alaga isda palitan mo ng tubig na malamig or mainit yan talagang mahihilo Tapos tinanong din sa trabaho, sabi niya na dahil exposed nga siya 'di ba sa mga chemical. Sabi ba yan ever since nararamdaman mo? Hindi, sabi niya ngayon lang naman. Sabi niya hindi naman siguro doon yun. Kaya lang syempre partly dahil nga naaamoy mo, meron pa din. Sabi niya most likely sa change ng weather. Laking bagay talaga yun. Pero kagandahan niya kahit na clear naman yung CT scan tsaka yung mga nila, yung mga diagnostic nila. Na test. Yung makampante ka. Kasi nga gaya nga sabi ko sa inyo, yung kagabi nga talagang hindi rin ako makatulog Kaya sabi niya, yung kagabi talaga, yung mga makikita mo talaga yung ugat. Alam mo yung isaw ng manok. Baka ganun, parang ganyan, pareho kabilaan. Sabi ko, nakakapag-alala yan Talagang, sabi niya, hindi, okay lang. So, minasama-sahay ko lang sa kagabi. Tapos nakatulog. Mahimbing yung tulog niya. Kasi uminom ako ng Neosetran. Kasi baka ako medyo mainit siya kahapon So, ikot. Natutulog siya, mahimbing, pero paikot-ikot. So, hindi lang makatulog kasi syempre, di ba? Hindi mo alam kung ano yung pwede mangyari. Lalo nga dahil nga may high blood siya, so baka mamaya biglang taas ng dugo. Inaatake na pala, tulog ako, hindi ko pa alam. So, mainam na nakaantabay. Kaya sabi ko kanina,
tara, punta na tayo. Ayaw pa nga niya eh. Gusto ko Wala, pa nga sabi sana niya. pumasok eh. Gusto pa niya pumasok? Ay, huwag ka pumasok, papasok ka. Sabi ko, na pahinga ka. Sabi niya, sige. Pero sabi niya nung umaga, parang ang bigat pa rin ang pakiramdam ko. No, yun dito sa left side naman. Pabago-bago nga dun eh. Kaya sabi ko, hindi na. Sabi ko, huwag ka nang magano. Pagkakain, alis na tayo. Sabi niya, sige. Sabi ko, at least kahit pa paano. Kasi nag-ano na rin ako, nag-call in sick na rin ako, nag-message ako sa trabaho na hindi ako makakapasok kasi sasamahan ko siya. Tagal din namin dun, pero sulit din. Na-rule out. Kumbaga, wala ka ng naalala. Hmm. At least meron kang nabigyan ka ng gamot, naayos, yun ang importante. Yung oras-oras lang yan, kahit pa paano eh. Pinost niya nga yung reels, ang dami yung nag-message eh. No? Maraming salamat sa mga nag-message sa Facebook. Ang dami nag-message sa Facebook at saka personal. personal. So, thank you sa inyong mga prayers. Kahit pa paano, yung in-stay naming matagal doon eh, na kumbaga gumaan yung kalooban namin. Kasi nakakatakot, mahirap na. Lalo sabi nga, ilan taong ka na ba? Sabi na Sabi niya, 49. Really? Sabi niya, you look like 30s. Sabi niya, you look like in your 30s. Ngiti siya eh. Nawala yung sakto ulo ko. Niloloko ko ng doktor na yun. Pero maano talaga yung mga doktor doon. Kahit nung una natin punta na 2 years ago yun. Tsaka test talaga, ganito Talagang ganyan. tetest ka Sige, talaga antayin mo ba? Pag-uusapan namin. Tapos may balik ulit. Test ulit. So, pinipigure out kasi yung kanya sakit ng ulo pero hindi siya nasusuka. Kasi yung vertigo niya noon, sabi ko baka mamaya umatake yung vertigo Di ba, niya. nung ginanon ako sa vertigo, nakakagad ako nun eh. Kasi parang naduling na ako nung hinahabol Tsaka ko nung yung nasa ano vertigo talaga niya, umiikot yung paano niya, yung halos di siya makalakad. Ito nakakalakad siya, yung sakit lang talaga ng ulo. Sabi ko, mamaya, aneurysm yun. Ako, nakakatakot. Alam niyo naman pag aneurysm, di ba? Kaya sabi ko, hindi. Kailangan nating pa-check yan. Then, may personal nurse ako dito. Sabi ko kanina, dapat pala nag-nurse na lang ako, din ako nag-cook. Para, Sakto ako, yung mga nandun mga nurse eh. Puro mga naka-rubber shoes na kagaya nung sa kanya eh. niloloko niya ako kasi kakatawa ko daw yung sabi niya, bagay ka maging nurse dito? Bakit? Alam ko na kagad eh, kasi nakangiti siya eh. Kasi kakatawa ko yung mga nurse, sabi sa'yo, dapat nag-nurse na lang ako. Pero wala silang mga follow-up na check-up, tsaka walang follow-up na mga medicine. Sabi nila, Rest talaga. pahinga lang. Pero rin, yung, kumbaga, rin siya doon sa family doctor namin. So, pagka, yung sigurado blood test nun, sigurado, kapasok doon. yung blood works hindi na nantay. So, ipapasa lang sa family doctor. Kaso may blood works pa ako nakapending kay Dr. Sa dami nun, 4 na tube yung kasi ako ngayon. Malamang damay-damay na suking-suki ka doon sa family doctor natin. Hindi pa nga, nandoon pa nga yung dat nung yung pagkuha sa akin ng dugo. Doon na lang din sinundot nung Kaya tinanong siya eh. Meron ka palang mark dito, kakakukuha lang sa'yo ng blood. Sabi ko, kadodonate ko lang. Okay. Doon na rin sinundot eh. Sa akin, ang tagal. Pag ako nilalagyan ng ganyan, tagal eh. Kahit dito, pwede akong kuha ng lalaki ng ugat eh. Sa kanya, pagka ginanong, alam ka agad yung ugat, kita ka agad eh. Lalaki ng ugat eh. Hila naman guys. Maraming salamat ulit sa inyo. Nakakatuwa lang din na may mga mga supporter na laging nandyan. Tsaka bagay ng talagang players. napakalaking bagay ng pre-health dito sa Alberta. Sabihin sa na natin Canada. sabihin na natin matagal ang waiting time pero laking bagay na. Laking bagay talaga. Yung after ng waiting mo, ka na. Pero dito kasi minsan depende, may time na sige, ito lang 'yan. Tsaka yun nga yung kapitbahay namin daw siya na tiga Cornerstone din yung isang nurse doon o health care doon. Maraming salamat sa mga kababayan natin na naglilingkod sa Hindi biro, biro mo 12-hour healthcare. shift yun. Wala kang hinto ng kalalakad. Lalo kung makikita yung pila, non-stop talaga. Tsaka makita mo talaga yung dedication nila dun na makapag-serve sa mga tao natin. Tsaka mababait talaga sila, mga masikaso din talaga. Hindi lang Pilipino. Halos lahat naman. Kasi hindi ka naman basta tatagal sa ganong trabaho kung hindi ka sanay sa mga ganong mahabang pasensya eh.
Kasi syempre, ang mga nagpupunta lang pag may sakit, syempre nag-iiba ang mood, merong masusungit dahil sa tagal na ng pag-antay. Kahit nga yung doktor ka ngayon, nagbabay pa, tsaka yung nurse na isa, di ba? Yung Ah, medyo may edad na. sabi niya, Last day. pagbalik nyo, Last hour na. wala na ako dito. Sabi niya, have a good night. Kasi magpapalit na ng shift. 7. 7 to 7 sila, ano? 12 hours. Ay, naka. So yun na naman, maraming salamat ulit sa inyo. Ayun, kahit pa paano, okay na siya. So, ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.